Sa kabilang panel, pinagmamasdan ng mga Eastern Ritter ang ginawang castle ni Yhwach. Ayon kay Lutano na hindi ganong kadali hanapin ang lugar na ito dahil sa pagkakataong ito ay nagbago na nga ang layout nito, pero nagawa pa rin nila itong mahanap at nagawang makalapit sa Selburne. Ayon naman kay Busby, eto na ang oras para harapin natin si Yhwach at si Hashwolf. Sa kabilang panel, nagre-report ang isa sa mga foot soldier kay Hashwolf. Ipinaliwanag niya na ang mga Eastern Ritter ay kumalat sa 5 direksyon upang hanapin ang mga kalaban. Dahil dito ay natanong niya kung kasama ba si Uryo. Nang malaman niya na kasama si Uryo ay agad niya itong inutusan upang sundan ito at i-report kung may gagawin ito na hindi kasama sa kanilang plano. Dahil sa ngayon ay hindi siya maaaring umalis sa Warwell. Nang bigla na lamang may isang pag-atake na tumama sa ulo ng Quincy foot soldier na tumagos sa kanyang mata. At ang pag-atake na ito ay nanggaling kay Busby. Ngayon ka-anime, Eastern Ritter versus Eastern Ritter ang magaganap na labanan. Tinanong ni Hashwolf kung ano ang ibig sabihin ng ginagawa na yon ni Busby. Ayon naman kay Busby, anong ibig sabihin nito? O ang dapat mong sabihin ay bakit buhay pa ako? Umatake agad si Busby gamit ang kanyang burner finger. Sinubukan niyang tapusin si Hashwolf ng mas mabilis, pero gamit ang hawakan ng espada ni Hashwolf ay agad niyang pinatamaan ang mukha ni Busby. Pero ang mga ganong kasimpleng pag-atake ay baliwala lamang kay Busby, kung saan ay agad na naka-atake si Busby gamit ang kanyang burner finger. At ang pag-atake na ito ay nagawang mailagan naman ni Hashwolf, pero ang pag-atake na ito ay tumagos sa mismong palasyo. Ayon kay Hashwolf, ang mga pinsala mo na yan ay hindi mo nakuha sa pakikipaglaban sa mga kalaban, kundi nakuha mo dahil sa aswalin ng ating hari. Hindi ka kasama sa mga napili. Ayon naman kay Busby, anong ibig mong sabihin? Kayo lamang ang napili at ang mga nasa baba ay itinalaga upang isakripisyo? Lahat sila ay namatay. Ang mga nakaligtas sa liwanag na nakapagtago ay nawalan ng kanilang bolstadnig. At ang mga hindi nagawang makapagtago ay namatay sila. Ayon naman kay Hashwolf na nasa kanya ang kanyang simpatya, pero hindi ito tinanggap ni Busby dahil nakakasigurado siya na alam ni Hashwolf ang mga nangyari. Alam ko dahil magkaibigan tayo. Tinawag siya ni Hashwolf sa pangalang Busby, pero ayon sa kanya, natawagin na lang siyang Buzz gaya ng dati. Inilabas na nga ni Busby ang kanyang burner finger 2. Sabay paghahanda na din ni Hashwolf gamit ang kanyang espada. Ayon kay Busby, mukhang wala ng silbi ang pag-uusap natin. Tumingin ka sa labas. Malapit na maggabi at malapit nang matulog ang hari. Sa oras na yon, kayong dalawa ay magpapalitan ng kapangyarihan. Tatapusin ko ang kapangyarihan ng hari. Kasama ka, traidor ka. Sa kabilang panel, tila may isang kastilyo na nasusunog, kung saan ay makikita ang mas batang anyo ni Busby. Flashback muna tayo ka-anime. Sa mga panahon na bata pa nga si Hashwolf at si Busby. Gaya nga ng sinabi ni Busby sa mga nakaraang chapter, siya at si Hashwolf ay magkaibigan at may iisang layunin. Nagkakilala sila ng mga bata pa sila. Sinubukan panain ni Hashwolf ang isang kuneho, pero hindi niya nga ito magawang matamaan. Nang bigla na lamang may isang Quincy arrow na tumama dito, at ang Quincy arrow na ito ay galing kay Busby. Pero 6 months bago pa sila magkakilala ni Hashwolf at Busby ay nasunog ang maliit na kastilyo kung asaan nakatira ang pamilya ni Busby. At ang may pakana sa sunog na ito ay walang iba kundi si Yhwach. Isang halimaw na sinakop ang Northern Territory nang hindi gumamit ng anumang pana, kundi gumamit ng kakaibang uri ng kapangyarihan. Sinasabi na nabuhay siya 200 taon na ang nakakaraan at siya ang pinakaunang Quincy. Sa kabilang panel sa pagpapatuloy ng labanan ni Hashwolf at Busby, ang pag-atake na ginawa ni Busby ay nagawang tumago sa Warwell. Ayon kay Busby, tinatawag nyo na ito na Warwell, pero isa lamang itong Selburne. Bakit nyo ba ito pinalitan pa ng pangalan? Huhulaan ko, ang sasabihin mo ay hindi ko na kailangan pang sabihin sa iyo, dahil yan naman ang mga salitang lagi mong sinasabi. Ayon naman kay Hashwolf, doon natin ipagpatuloy sa labas ang ating labanan, kung saan hindi masisira ang kastilyo.
Pinakawalan na nga ni Busby ang kanyang burner finger tree na agad naman naghanda si Hashwolt sa pag-atake ni Busby. Sa mga ka-anime ko na medyo naguguluhan, ang Werewolf ay tinatawag na tunay na mundo, habang ang Selburne ay ang Silver Castle. Dahil sa ginawa ni Yuha sa pagpatay sa pamilya ni Busby, ay gusto niya itong tapusin. Ayon sa kanya, tatapusin ko si Yuha. Sinunog niya ang iyong kagubatan, di ba? Kung gusto mo na manatili habang pinapanood ang mga abo kasama ang iyong uncle, ay bahala ka. Nang bigla na lamang sinabi ni Hashwolt na ang kanyang uncle ay kasamang nasunog. Ayon kay Busby, ganun ba? Nabuhay kami ng kami lang, gamit ang gold na nakuha namin sa mga nasunog na kastilyo. Nagsanay kami ng mabuti para mapatay namin si Yuha Baha. Wala kaming sinabi sa isa't isa. Pero nagdesisyon kami na kailangan ay mapalapit kami kay Yuha nang sa ganon ay matapos namin siya. 5 taon na ang nakalipas sa kastilyo ni Yuha Baha. Mga bagong army ba ang sinabi mo? Patawarin mo ako, aking hari. Pero mukhang hindi na natin yan kailangan dahil nasakop na natin ang lahat at mukhang hindi na kakailanganin pa. Nagkakamali ka, hindi lamang ang ating lugar dahil ang susunod na sasakupin natin ay ang Soul Society. Ikinagulat ito ng alagad ni Yuha, pero ayon kay Yuha na ang pagtalo sa Soul Society ay imposible kung hindi sila magkakaroon ng bagong kapangyarihan. At ang pangalan ng unit na to o ang pangalan ng grupo na ito ay tatawaging Star Reader. Sa kabilang panel, 5 taon na ang nakakalipas. Sa loob ng 5 taon na yon ay hindi kami nagpahinga at nakatago kami sa loob ng gubat. Nagpursigi kami umaga man o gabi para lamang mas mapalakas namin ang aming mga kakayahan. As usual, normal lang ito para sa akin. Pero para kay Yugo ay wala siyang natural na ability ng isang Quincy. Kahit 5 taon na nakakalipas ay hindi pa rin niya magawang makakuha ng mga spirit particle at hindi pa rin siya makabuo ng isang araw. Narinig ko na ito dati, ang kagaya ni Yugo ay isinisilang lamang kada 1 dekada. Ang mga kagaya niya ay hindi pa kumpleto pero tinatapos na sila habang bata pa. May isang kagaya ni Yugo na isinilang 100 taon na ang nakakaraan. At ang mga usapin ito ay nagina lamang tila isang alamat. Pakiramdam ko ang makasama si Yugo na talunin si Yuha ay hindi makakatulong sa akin. Pero nagsanay siya ng higit pa sa akin gamit ang kanyang espada para lamang mapunan niya ang kakulangan niya sa natural na ability ng isang Quincy. At dumating na nga ang araw kung saan ay dumating ang mga alagad ni Yuha at nagsabi na si Yuha ay nagproklama na bubuo ng kanyang army. At ang mga army na ito ang lalaban sa Soul Society dahil para kay Yuha ay isang banta ang Soul Society kung hahayaan lamang nila ito. Pero bago makasali ay magkakaroon muna ng pagsubok at ang mga malalakas na makakapasa ay lalaban para sa mga Quincy. Nagpakilala si Busby at ipinakilala niya si Yugo at nagsabi na gusto nilang sumali sa mga Star Reader na ikinagulat naman ni Yugo at ng iba pa. Pero tinalikuran nga lang siya ng mga alagad ni Yuha at nagsabi na magbibigay sila ng araw kung kailan gaganapin ang pagsusulit upang mapabilang sa mga Star Reader. At habang wala pa ang panahon na yon ay magsanay muna sila. Bigla na nga lang pinana ni Busby kung saan papunta ang mga sundalo ni Yuha. Ayon kay Busby, kailangan ko lang naman ipakita ang aking kakayahan, di ba? So gawin na natin ito, Mr. Secret Police, at kung matatalo kita ay makukuha ko ang posisyon mo. Wala kang galang unggoy ka. Hindi mo ba naiisip na maaari mong ikamatay ang kakulangan mo sa kapangyarihan? Umatake silang dalawa, pero gaya nga ng sinabi ng alagad ni Yuha ay hindi sapat ang kapangyarihan ni Busby. Kung saan ay bigla na nga lang din dumating si Yuha. Hindi makatayo si Busby dahil sa mga pinsala niya at dahil na din sa riyatso ni Yuha. Pagkatapos ay humingi ng tawad ang alagad ni Yuha dahil sa naabutan na pangyayari. Ayon kay Yuha na kaya siya andon ay upang kunin niya ang kanyang matagal nang hinahanap, ang magiging kanyang kanang kamay. At ang tinutukoy niya nga dito mga ka-anime ay si Yugo. At tinawag niya ito sa pangalang Yugram Hashwolt. At binanggit niya na si Yugo ang kanyang partner
na ikinagulat naman ni Busby at Yugo. Dahil dito ay napapaisip si Busby kung bakit siya ang pinili ni Yuha. Ayon naman kay Yugo, tingin ko nagkakamali ka, pero ikinainis ito ng alagad ni Yuha. Dahil tingin ba niya ay nagkamali ang kanyang hari sa pagpili sa kanya at wala siyang karapatan para kwestiyonin ang kanyang hari. Ipinaliwanag naman ni Hashwolt na wala siyang kakayahan at hindi nga siya makabuo ng isang Quincy Arrowbow. At naniniwala siya na si Busby ang nararapat dito at mas nababagay sa posisyon na ito si Busby. Biglang bumaba si Yuha sa kanyang kabayo. Ayon sa kanya, gaya nga ng nakita ng mga mata ko. Sa ngayon ay hindi mo naiintindihan ang tunay na kakayahan mo. Natural lamang na hindi ka makagawa ng mga araw. Magkatulad lang tayo. Ang Quincy na may kakayahan na magbigay ng kapangyarihan. Matagal na panahon na kitang hinahanap. Ang isang Quincy na may kapangyarihan na kagaya ko ay isinisilang lamang sa loob ng 200 taon. Dahil sa mga sinabi ni Yuha ay naisip ni Busby na ang mga kwento tungkol sa kanya ay totoo. Ayon pa kay Yuha, hindi ka katulad ng ibang Quincy. Hindi mo maaaring maabsorb ang spirit particle sa paligid mo. Pagkatapos ay gamitin mo bilang iyong kapangyarihan. Ang magagawa mo lamang ay ibahagi ang iyong kapangyarihan sa iba. Nakakuha ko ng kapangyarihan mula sa mga binigyan ko nito. At ang kapangyarihan na nakuha ko ay ginawa kong aking kapangyarihan. Pero hindi mo pa magagawa ito. Ikaw na may pulang buhok, masasabi mo na mas lumakas pa ang iyong kapangyarihan habang magkasama kayo. Naniniwala ka ba talaga na sa iyo ang kapangyarihan na yan? Dapat ka magpasalamat sa kanya. Isa kang batang walang kapangyarihan. Pagkatapos ay ginawa kanyang mas malakas at mas matalino. Tara na, Hashwolt, kailangan kita. Pero ikinainis ni Busby ang sinabi ni Yuha, kung saan ay nagpakawala nga siya ng kanyang pana. At nasalo nga ito ni Yugo, o kilala na bilang Hashwolt. At gaya ng dati ng mga bata pa sila, ang pag-atake na yon ni Busby ay nasalo pa rin ni Hashwolt. Dahil dito ay agad na pinatamaan siya ni Hashwolt ng kanyang espada, kung saan ay aatake naman si Busby gamit ang kanyang apoy. Ang pag-atake na ito ay nagpabagsak kay Busby, pero hindi pa din sumuko si Busby. At sa pagkakataong ito ka-anime ay inilabas niya na nga ang kanyang four-burner finger. Ayon kay Hashwolt, sinasabi ko na sa'yo, tama na, Bastard Black! Sa lakas ng four-burner finger ay nagawa nga niyang mahati ang haligi ng Werewolf. Ayon naman kay Busby, anong problema? Ipakita mo sa akin. Tatakbo ka na naman ba? Natatakot ka bang matalo kita, Yugo? Sa pagkakataong ito ka-anime ay sinalubong na nga ni Hashwolt ang pag-atake ni Busby na ikinaputol ng braso nito. Pinakawalan niya pa ulit ang kanyang burning full finger, kung saan ito ay naglabas ng tila pabilog na apoy na sinalubong ulit ni Hashwolt. Sa pagkakataong ito ka-anime ay yun na lamang ang natitirang lakas at kapangyarihan ni Busby. Pero pinilit pa rin niyang mahawakan si Hashwolt upang sunugin ito. Pero dahil sa panghihina ay hindi na niya nagawang masunog kahit man lang ang damit nito. Ayon kay Busby, tinalo mo ako, Yugo. Nakakainis. May mga bagay na hindi masusunod kahit gustuhin mo man. Akala ko ang pagkatalo sa iyo ay nakakahiya. Pagkatapos ay bigla na nga lang bumagsak si Busby at iniwan siya ni Yugo o ni Hashwolt nang wala man lang sinasabi. At habang bagsak na siya ay naalala niya ang unang pagkikita nila ng kanyang unang kaibigan at itinuring na pamilya. Maaring nagbago na nga ang hangarin ni Hashwolt magmula nang makilala niya si Yuha Baha. Isang pagkakaibigan na nauwi sa labanan dahil sa magkaiba sila ng daang tinahak.